Isang mapagpalang araw po Sir Ben, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nena, 32 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Angeles, Pampanga. Isa po ako sa mga silent listener na palaging nag-aabang ng mga bagong ilalapag na kwento. This time, gusto ko lang po i-share sa inyo ang karanasan ko. Isang karanasan na kahit anong pilit kong kalimutan ay hindi pa rin mawaglit sa aking isipan. Way back 2020, nagbakasyon ako sa probinsya, sa bayang pinagmulan ng aking ina sa lalawigan ng Bicol. Tahimik ang lugar, napapalibutan ng bukirin, at sa likod ng bahay ng mama ko ay magubat na parang laging may nakamasid na mga matang nagkukubli sa kaparangan. Ang sabi ng mga matatanda, may mga nilalang daw doon, kung totoo man o hindi ay wala akong pakialam. Ang mahalaga makapag-unwind ako at malibang sa magandang tanawin. Sa unang gabi ko pa lang, habang nagsasalo ang kaming magpipinsan, binalaan na ako ng aking tiyo at tiya na huwag umano ako magpapaabot ng gabi sa labas lalo't kung malayo ang pinaggalaan ko. Nena, iwasan mong pumunta sa taniman ng mga pinya. Doon banda kaliwang sakahan namin. Masyadong delikado sa lugar na yon lalo na't bago ka lang dito. Bakit hindi kasi sumama ang mama mo? Wika ni Tito Oscar, ang bunsong kapatid ng aking ina. Tumango lang ako at matipid na ngumiti. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga engkanto at aswang. Laking Pampanga ako at madalas manatili sa Maynila kasama ang mga old friends ko. Kinabukasan ng hapon, maganda ang sikat ng araw. Umalis ang mga tao sa bahay. Tanging si Lola at Lola lang ang naiwan. Kaya naisipan ko mag-unwind sa labas malapit sa palaisdaan ng isa kong tiyuhin. Nagpaalam ako sa dalawang matanda na mamasyal lang ako doon sa fish pond ni Uncle. Pumayag naman ang mga ito Sir Ben basta huwag lang ako lalayo. Habang palinga-linga akong naglalakad sa tulay na gawa sa matigas na putik, bigla akong nakarinig ng mumunting tinig na tila nagmumula sa lupa. May tono ang tinig na yon. Nagawa pang sumipol na may himig na nagmumula sa dahon. Hindi ko na lamang iyon pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paglakad dahil malapit na ako sa palaisdaan. Natanaw ko pa si Mang Berting na paakyat ng nyog. Si Mang Berting ang katiwala ni Uncle sa palaisdaan. Ngunit ang naririnig kong ingay na may kasamang sitsit ay tila sumusunod sa akin. Mula sa ibaba, tinanong ko si Mang Berting kung may tao sa bahay nila Uncle. Anya, wala umano ang tito at tita ko. Umalis kasama ang tatlong malilit nilang anak. Nagtungo sa plaza para bumili ng pagkain sa mga isda at ibang pangangailangan. Nena, bakit hindi mo na lang sila hintayin sa bahay kubo? Saka pauwi na rin ang mga yon. Gusto mo ba ng buko? Ikukuha kita. Ani Mang Berting. Itinuro ang kubong nakatirik sa gitna ng palaisdaan katabi malaking puno talisay. Salamat na lang ho Mang Berting. Babalik na lang po ako mamaya. Maglilibot lang ako sa gawing yon. Sagot ko naman dito. Bago ako magpatuloy sa paghakbang, napansin kong tila nakabaling ang tingin ni Mang Berting sa aking likuran. Parang may kinakausap gamit lamang mga mata. Sa aking paglilibot, narating ko ang hangganan ng palaisdaan. Ang dulo nito ay kagubatan. Bumungad agad ang makapal na taniman ng madre, kakao na pangunahing ginagawang bakod. Ngunit may napansin akong kakaiba. Batid kong hindi ako nag-iisa. May mga kasama akong hindi ko nakikita. Nagsisitayuan kasi ang aking mga balahibo. Gayunpaman, hindi ako nagpadala sa takot. Bahagyang kong hinawi ang mayayabong na dahol at gumuhit sa aking mga mata ang kakaibang kapaligiran. Nasipat ko sa di kalayuan ang malawak taniman ng pinya. Nagmustulang ginto ang bawat hanay gawa ng mga hinog na bunga. Dahil mahilig ako sa pinya, pinagwalang bahala ko ang babala ni tito at tita. Animoy may tumutulak sa akin na magtungo ako sa taniman.
Kaya dahan-dahan akong naglakad hanggang sa mapansin ako ang isang malaking balon. Malaki ang bunganga nito ngunit medyo malabo ang tubig. Saglit ako napapatitig sa ibabaw ng balon. Nasasalamin ko ang aking sarili. Ilang segundo lang ang lumipas ay gumalaw ang tubig na tila may ahon mula sa ilalim nito. Sir Ben, muntik pa akong madulas sa kinatatayuan ko nang makita ang paglitaw ng isang ulo ng lalaki na sobrang haba ng buhok. Malabnaw ang puting balat. Matikas ang katawan at kumakislap na parang bituin ang mga mata. Para siyang rebulto sa sinaunang panahon na nangkaroon ng buhay. Nakakaakit ang kanyang itsura. Hindi ko maiwasang mabighani. Mabilis kong ipinikit ang aking mga mata nang umahon ito sa balon. Wala kasi itong saplot sa ibaba at nakikita kung gaano kalaki ang kanyang pagkalalaki. Noong magwika itong buksan ko ang aking mga mata, ay may suot na itong tela na maganda ang pagkakahabi na gawa sa gintong sinulid. Malapitang nagtama ang aming mata. Nakakailang ngunit ako'y labis na bibighani. Bilang isang babae, batid kong namumula ang aking pisngi. Hindi maiwasang matukso ng mapasadahan ang matigas nitong dibdib. Halos dinig ko ang tibok ng aking puso. Gustong kong sunggaban ito ng halik bago yakapin ng mahigpit. Sa pagkasilaw ko sa panlabas niyang anyo, handa akong isuko ang aking sarili kahit hindi ko pa ito ganap nakakilala. Itinaas niya ang isang kamay. Balak na madapuan ang aking mga palad. Akmang maghahawak kamay na kaming dalawa ay bigla itong napaataras at nagmamadaling tumalon sa balon. Sa puntong yon, bigla akong nahimasmasan. Nagtataka kung bakit ako nakatayo sa gilid ng balon. Isang hakbang na lang ay siguradong mahuhulog na ako. Anong ginagawa ko rito? Tama. Muntik ko nang makalimutan. Pinya pala ang sadya ko rito. Nagtatakang wika ko. At walang maalala tungkol sa misteryosong lalaki sa balon. Muli kong sinipat ang naglalakihang bunga na tila malapit ng anihin. Sir Ben, hindi pa nga ako nakakahakbang, biglang may nagsalita sa aking likuran. Natisod ako at nadapa ng pauhod. Doon ay nakita ko ang malilit na nilalang. 3 duwende ang nakatayo sa aking pagkakadapa. Napasigaw ako ng malakanang manlisik ang kanilang mga mata at nagwikang kakainin nila ako ng buhay. Kaya tumayo ako at kumaripas ng takbo pabalik ng palaisdaan. Ngunit naririnig ko ang humahagikik nilang tawa. Anong nangyari sa'yo, Nena? Bakit ka humahangos dyan? Tanong ni Mang Berting habang nakaupo sa sanga ng puno. Sa tabi lang niya ang ilang pirasong nyo at buko. Heto, Nena. Magpalamig ka muna. Dagdag pa niya ng buksan ang isang buko. Huminga muna ako ng malalim bago kinuha ang hawak nito. Nang mapawi ang aking uhaw, sinabi ko sa kanya na nakakita ako ng mga duwende. Hindi ako makapaniwala na totoo talaga ang mga lamang lupa. Napahagalpak ng tawa si Mang Berting. Tumayo sa pagkakaupo at binalaan ako na huwag na ako muling pupunta sa gubat lalo na doon sa taniman ng pinya. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay bigla naging seryoso nang may umihip na malakas na hangin. Napansin ko na parang gumagalaw ang kanyang damit. Gumagapang patungo sa kanyang balikat. Sa puntong yon, muli siyang nagsalit na huwag ko nang tatangkain bumalik sa balon. Nakauwi na rin nung mga oras na yon si Angkol. Magkasama kami pumunta sa bahay ng aking tiyuhin. May bitbit pa itong 2 pirasong nyog na ipangdataumano sa isda para mamayang hapunan. Unang lumapit si Mang Berting kay Angkol at may ibinulong na sinabi naman niyo sa kanyang may bahay. Nagtungo si tita sa kusina. Pagbalik nito ay lumapit sa akin. May inilagay sa aking bulsa. Isang maliit na supot na naglalaman ng asin, bawang at sariwang dahon ng laurel. Nena, huwag mo yan tatanggalin sa iyong bulsa. Ang bagay na yan ay mabisang pangotra sa mga elemento at lamang lupa. Ani tita.
Ang mga nakita ko raw kanina ay wag ko na umanong iparating sa bunsong kapatid ni Mama, lalo kina lolo at lola kung sa ako nanunuluyan. Si Angkol na bahala kumausap sa kanyang kapatid. Pagsapit ng gabi, nakalimutan ko ang bigay na pangontra ni tita. Nakasanayan ko na kasing maligo sa gabi. Ang suot kong short kanina ay naiwan sa sampayan. Nasa labas kasi ang palikuran malapit sa imbakan ng mga gulay. Sa aking pagkakahiga ay biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Sa pag-andap nito, lumitaw sa aking tabi ang makisig lalaki na halos lampas tuhod ang makintab na buhok. Sa puntong yon, nanumbalik ang aking alala sa balon.